na-arresto nga on the strength of the warrant of arrest issued by the House of Representatives. So, General de Tabak, bago tayo magsimula. Yes, sir. Ladies and gentlemen, good evening. May I introduce the Regional Director of Police Regional Office 1, Police Chief Superintendent Greg Pimentel, the Provincial Director of La Union, Colonel Francisco, and the Provincial Director of Pangasinan, Ronald Lee. So muli, in behalf of the House of Representatives, maraming salamat at mabilis nating nagawa, nagampanan ang trabaho natin at ito po ang gusto natin mangyari noon. We want to serve notice to those who we invite in Congress na huwag niyong babaliwalay ng Kongreso dahil we will catch up on you and we would like to thank again PNP for that. So siguro at this point in time, Sec Jan, siguro may magmamoderate ba? General question lang. Bigyan ng mic. Sir, Tina Panganiban Perez po sa GMA. Question po ito kay Ronnie Dayan at saka rin po sa committee. Sir Ronnie Dayan, hihingi po ba kayo ng immunity kapag humarap po kayo tumestigo sa House Committee on Justice? And Congressman Umali, is the committee inclined to grant him that if he does seek immunity? Sir, kayo po, si Sir Ronnie Dayan, hihingi ba siyang immunity? And Chair Umali, ibibigay niyo po ba kung humingi siya? Sige. Hindi po. Hihingi po. Opo. Sa amin naman, sa ganang amin dito sa Kongreso, kailangan magsabi siya ng totoo. So, it will all depend on yung sasabihin niya at kung ito'y totoo at ito'y makakatulong sa ating sinisiyasat sa legislative inquiry on NBI proliferation of drug syndicates in NBP. Sorry. Ay bakit hindi? Of course, that is, we will recommend sa committee, pagpopotohan namin to, all of this will be subject to the approval of the Speaker. So, yun ang magiging proseso natin. Bukas, siguro ay pa-assistihan natin sa Integrated Bar of the Philippines para talagang transparent po tayo. Mag-a-assiste kasi kailangan ng abogado nito para magbigay ng pahayag at maglilinaw dito sa issue si Ron Dayan. Sir, Gwen Salvacion po ng DCWB. Ano po mangyayari kay Ronnie Dayan ngayon? Saan po siya i-detain ng House of Representatives? Sergeant at Arms, can you please answer that? Meron kami iniisip na pinagtanuhan na at least 2 lugar dito, pero dahil sa kondisyon niya ngayon na medyo inuubo at sinisipon the last 2 weeks, hindi nga namin kung saan mas maganda ang aming magtalagay sa kanya, na well secured siya at matingnan ang mga doktor natin dito sa Kongreso kung paano mabigyan siya ng karapatang pagkalinga. Ibig po sabihin, dito sa loob ng batasan Sa loob ng complex. i-detain. Yes, please. Hindi siya ilalabas ng batasan. Kung walang order ng committee, hindi namin po siya ilalabas. And we have sufficient number of personnel na magtutulong-tulong para pangalagaan ang kanyang kapakanan. Last na lang po kay Mr. Ronnie Dayan. Sir, makangako ka po ba na sasabihin niyo lahat ng nalalaman niyo ng buong katotohanan? Yes, ma'am. Sir, this is Ethan from Inquirer. Para kay Ronnie, may abogado ka na ba ngayon? Or komportable ka ba ang gobyerno magbibigay sa'yo ng abogado? Sa ngayon, wala pa po ako abogado na. Kung offeran ka ng PAW, gusto mo ba yun? Depende na lang po, ma'am, sa ibibigay sa akin. Anong nararamdaman mo ngayon? Komportable ka ba na nakikita mo lahat ng mga congressman na to at ang mga polis? Hindi
medyo kinakabahan pa ma'am kasi bagong huli pa tayo. Saka medyo nagkaramdaman pa ako kasi halos di ako makalakad. Paano mo pinaghahandaan yung hearing sa Thursday? Paghahandaan ko nga po ma'am bukas, medyo magpapalakas tayo para masagot natin ang mga itatanong sa atin ng mga mababatas natin. Paano mo paghahandaan kung wala kang pang-abogado ngayon? Magpapaano ba daw ako kay bibigyan daw ako nila kung umali. Sir, pangabon lang. Sorry po. Kay Sir Ronnie Dayan, dun po sa buong panahon ng pagtatago po ninyo, did Senator Laila De Lima try to contact you? Hindi ko rin siyang kumontak sa akin ma'am. May isang text, wala akong na-receive sa kanya. Hindi po siya nagpadala ng emisaryo sa inyo para mag-alok ng tulong? Wala mo, actually, pinatext ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi alos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni yung anak ko. Masama po ang loob niyo doon. May medyo masama po ma'am. Pero hindi naman totally masama dahil wala rin po ako sakali. Kailan po yung text na yan? Grace Cassett po from UNTV. Sir Dayan, bakit po kayo nagtago? Bakit po kayo nagtago? Sa hearing ko na lang po sasagutin na ma'am. Ano mo, kailan yung text? Kailan yung pinatext Sir niya? Ronnie, kailan po yung text? Hindi ko na maalala ma'am kasi nung gusto kong umatin ng unang sugwi na sa akin dito sa Congress, yun yung kasabay ng pag-text nun. Receipt lang. Receipt. Sir Ronnie, pwede mo bang malaman kahit general ideas lang or general topics na balak niyo pong i-testify po sa Thursday? Sa Thursday na lang ma'am. Pero, Sir Ronnie, clarify ko lang, napapanood niyo po ba o narinig niyo o nabasa niyo yung mga binanggit laban sa inyo nung mga nakaraang hearings? Familiar po kayo? Hindi po lahat. Ronnie, mag-witness ka ba under the Witness Protection Program? WPP na mag-testify ka ba against your ex-girlfriend si Senator Benito? Mag-testify ka against the Senator. I-confirm mo lahat yung congressional hearings na validated ba lang yung Ano yung Senator? tatanong sa akin ng Congress? Yun ang sasagutin ko. Ano yung sasagutin mo? Anong klaseng Kung sagot? ano yung itatanong nila sa akin, tanong. Hindi, tinatanong nga nila kung involved nga si Senator Benito. Sinabi ko na yung kanina na nagkaroon talaga kami ng relasyon. Hindi, yung sa drug trade sa New Philippine Police. I-confirm mo ba lahat yung narinig sa congressional hearing? Yung alam ko lang sir, kasi hindi ko naman alam narinig lahat yung napanood yung mga ibang hearing. So alin yung alam mo na lang na i-confirm? Sa maybe sila po malalaman. Pero in-approach ka naman ni Secretary Aguirre na ino-opera ka na baka gusto mag-witness kay ano? Hindi pa ako nakakausap ni Secretary. Pero papayag ka mag-witness. Hindi ko pa, pag-iisipan ko pa sir. Hanggang kaya ka mag-witness ay? Sa webis na lang po sir, kasi hindi ko pa talaga mag-desisyon ng ngayon. Prior to sa pagkakahuli mo, meron ba kang mag-usap ng mga tao sa iyo? Wala pa naman sir. Kung nag-government mo? Wala pa. Ronnie, Joyce Ila, CNN Philippines, tanong ko lang, may natatanggap ka bang death threats recently? Wala pa naman, wala po ma'am. Kasi may sinabi si Senator De Lima na nung nagkausap yata kayo, may mga death threats ka raw, kaya ka raw nagtatago. Wala naman po ma'am. Kaya niya matagal. Bigla kang nakilala ng
bayad dahil dito sa nangyari. Pwedeng kahit konti lang, pwede kang magbigay sa akin ng background tungkol sa sarili mo. So, saan ka pinanganak? Ano yung mga naging trabaho mo? Paano ka di ba sa CHR ba, nagtrabaho ka kay Senator? Parang mga ganang klaseng background na muna. Yun, nagkaroon kami ng trabaho since noong 2007, naging bodyguard ako ni ma'am. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. Saka tumagal ng 7 taon. Ganun na. Yun na nga naging trabaho mo bago ka nag-CHR o bago ka naging driver bodyguard ni Senator. Okay, 2007 kasi ma'am, nasa ano pa kami noon, nasa Lupol. CHR siya 2008 yata. Pero nakapagtapos ka ba ng college? Hindi po ma'am, high school graduate lang po ako. Kilala mo sa Pangasinan ka rin lang nakatarawa? Nag-driver bodyguard din po ako sa, nagtrabaho din po ako sa Makati, sa private. Ronnie, si Senator Laila, Mara Cepeda from Rapper, si Senator Laila de Lima paulit-ulit niyang sinabi na yung House probe on the proliferation of drugs in the NBP was designed para sirain yung pangalan niya. Bilang, parang ano yung nag-convince sa'yo na mag-testify sa Thursday? Ano yung nagbago? Hindi ko pa masasagot dyan na. Poprotektahan mo ba si Senator Laila de Lima? Hindi ko pa ako masasagot na. Pero isa lang muna. Sir, Diet, good evening. Robert Manong from DCMM. Sir, ang dami na, mula nung unang investigasyon po ng Kongreso, lagi kayong idinadawit sa iba't ibang mga issue. Ngayon mo kahit general statement lang po regarding doon sa mga ibinato sa inyo na issue, baka may gusto po kayong sabihin na hindi na po didiretso pa doon sa details na gaya ng binabanggit nyo. Kahit general lang po yung pagkaka-involve nyo sa drug trade at iba pa pong mga issue. Sa drugs, mayroon po akong nag-ano ng drugs. Hindi ko ako nag-take ng drugs, hindi ko ako nagbenta ng drugs. Talagang ayaw ko yung drugs na yan. Yung pagkakadawit sa akin sa drugs, gawa-gawa lang nila yun. Hindi ko totoo yun na ako yung nagbenta ng 1 kilong drugs. Kung sino-sino sinasabi nilang tao na hindi ko naman pa nakikita. Saka yung mga nagsabi, hindi ko rin pa nakita yung sila Magleo. Hindi ko rin pa nakita yung mga yan sa Bilibid. Pero tumanggap po kayo ng drug money. Wala po akong pinatanggap na drug money sa mga drug lords. Yung si Kerwin. Kerwin meron. Pero yung drug lords na Ano meron? Meron akong natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senador po. Kailan pa po nag-umpisa yun, sir? Yung pagtanggap na binabanggit nyo ngayon. 2014 pa ko yun, sir. Bago mag-eleksyon. Ay, bago mag-decide si ma'am na tatakbo ng ano. Maraming beses ba? Ilang beses ba? 5 beses lang po, sir. 2014, sir, hanggang anong year yun? Hanggang din lang po. Kasi 2015 wala na ako kay ma'am. Nag-resign na po ako eh. Magkano lahat? Magkano? Opo, magkano yung binibigay? Yung binibigay? Last 2 questions, Mr. Speaker. Sir, last question po. Hindi ko po binibilang kung magkano yung binibigay ni sa akin kasi basta pag inabot lang, ilalagay ko lang sa sasakyan pagdating sa bahay, saka kailangan ibigay ko. Alam po ni ma'am yan, ni Senator, yung inilalagay niyo na pera. Sigurado alam niya, dahil siyempre titignan niya yun. Sir, last na lang po, binanggit nyo kanina na matagal kayong walang ugnayan kay Senator De Lima at nagpa-text pa kayo at hindi niya sinagot yung text na iutos nyo dun sa anak niya. Ngayon po, na lumantad na kayo, ano po yung mensahe gusto nyo banggitin kay Senator Laila De Lima? Thank you po.
Clarify ko lang po. Sir. Nai-intrigue lang ako. Paano mo naman kinuha kay Kerwin yun? Kilala mo ba yun? Paano mo kinuha yung... Yung wala yung utos ni Ma'am Sir, kaya susunod lang po ako sa utos. Inutosan ka ni... Ni Ma'am na may Sino, Ma'am? Ni Secretary pa siya noon. Pero sorry. Sige. May binanggit po kayo na bahay kanina. Clarify ko lang, nagli-live-in po ba kayo noong 7 years na may relasyon kayo? Sa isang bahay na ba kayo nakatira? Yes, ma'am. Okay na sila. Sir, Para bakit magaling po, naman. pagdebata po ng RMN, bale, sabi niyo kanina masama yung loob niyo, pero naglabas po ng statement si Senator Leila de Lima na sana tratuhin ka daw na maayos sa mga authorities. Concerned pa rin siya sa'yo, so ano po? Kahit message lang, sir, ano gusto niyo sa ako? Pagkakatag siya, labanan yung With the permission of the Speaker, we assure Secretary Senator De Lima that we will treat it nicely. Pahabol lang ulit, sorry. Pinapatanong lang dun sa, para sa background. Ronnie, paano ka napunta kay Senator? May nag-refer ba ko sa'yo? May nag-refer ba sa'yo? Nag-apply ka? Nag-apply po ako, ma'am. Paano mo nalaman na may job? May dati nung 2010 election, nasa David daan lang naman yung lugar niya eh. Hindi, sabi mo 07 ka pa kaya sa law firm ka nagsimula, Ay, ba? 2007. Yung 2000, election kasi yun eh, nung nag-apply kami. 2007. 2007. So may nakita ka lang na karakula? Yes, ma'am. Nag-apply po ako na driver particular. Natanggap naman po. Okay. Okay, siguro. Thursday. Thank you po. Thank you po. Pwede ba natin ito sundan hanggang sa LSB? Papasundan ko na kay Miguel. Chill. Yung pinasukan ni Ronnie Dayan, Office of the Speaker yon. Yan po ang opisina ni House Speaker Pantaleon Alvarez. So nauna nang sinabi kanina ni House Majority Leader at House Justice Committee Chair Ray Umali na sa Thursday na sasalang sa pagdinig ng House Committee on Justice itong si Ronnie Dayan. At ipapaliwanag niya yung mga naging akusasyon sa kanya. So, nakaabang tayo dito sa corridor sa labas ng social hall, Speaker Social Hall, at sa labas din ng Speaker's Office. Nakita ko lang yung security dito, no? May mga guards nakabantay. Naabangan natin yung paglabas dun sa Speaker's Office nitong si Ronnie Dayan. Hindi tayo pinapalapit, no? Hanggang dito lang talaga yung pwede nating tayuan. Dun sa dulo, may mga security guards din. Nailabas na po ba, sir? Nandun pa rin? Nandun pa rin, no? Sa loob ng office ni Speaker. Depende mo. Pero so far, hindi pa siya nailalabas, no? Nandun pa rin po, no?
Baka malingat si Kuya, makalapit ako. Hindi naman dun sa ano, dun dumaan sa ano, likod. Ay, so Kaya hindi may ang dito. kuha namin, yung nakaparado ng convoy. Okay lang. Kumain na siya. Rear entrance din ang rear. Okay, so yan po, dinala na si Ronnie Dayan dito sa Batasan Pambansa at hinarap na siya kay Speaker, kay Majority Leader Fariñas, kay House Justice Committee Chair Ray Umali. Sasalang siya sa pagdinig ng Justice Committee sa Thursday. Inamin niya na okay, sarado na. Okay, divert. Okay, inamin niya na kumukuha siya ng pera mula sa umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa at ibinibigay daw niya yon kay Senator Laila De Lima, pero pinabubulaanan niyang gumamit siyang droga o hindi rin daw siya nagbenta ng droga. So, antabayanan po ninyo yung mga